Humarap ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pang whistleblower sa 10 billion peso pork barrel scam. Sa kanilang testimonyo ay ginit nila ang pagkakasangkot ni Janet Lim Napoles sa nasabing katiwalian. Samantala ay ginit naman ni Senador Teofisto Guingona III na dapat humarap sa pagdinig si Napoles. Si Bianca Piedad ang ating tagapagbalita. Matapang na humarap at nagsalita ang 5 pang whistleblower sa multi-bilyong pork barrel scam sa ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Isinalaysay ni Merlinia Suñas, Marina Sula, Gertrudes Luy, Arlene Baltazar at Monet Briones ang naging partisipasyon nila sa mga non-government organizations at foundations nang di umano'y utak ng 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Taong 1997 ang simulang magtrabaho para kay Napoles sina Suñas at Sula. Si Suñas ay dating civilian employee ng Philippine Navy kung saan niya nakilala si Napoles bago siya napasok sa transaksyon ng korporasyon nito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kataon po na during that time, si Mrs. Napoles po ay nag-transact po ng business doon sa agency na po yon, which is the Naval Construction Brigade. Yun po ang engineering unit ng Philippine Navy. Doon po kami nagkakilala until na naging employee po ako sa kanya. Ibinulgar din ni Suñas na maliliit na items pa lang noon ang kanilang sinusupply sa mga proyekto na nakukuha ni Napoles gaya ng fertilizer. Nadawit din anya ang kanyang pinsan na engineer sa Australia na si Nemesio Pablo Jr. dahil basta na lang sila gumagamit ng pangalan ng ibang tao bilang presidente ng mga NGOs ni Napoles na lingid sa kaalaman ng mga ito. Hiniling naman ni Senador Coco Pimentel kay Justice Secretary Leila de Lima na tanggalin na ang kaso laban kay Pablo dahil pinatunay ni Suñas sa kanyang testimonya na wala itong kinalaman sa Napoles NGO. Tama naman yung sinabi niyang hindi rin niya alam naging presidente siya. Hindi po siya, wala po siyang kaalam-alam po. Sino po nga ang ginong sa pangyayaring yon? Sino responsible sa pangyayari na iyon? Si Mrs. Napoles po. Nagsilbi naman bilang taga-withdraw ng pera at taga-bukas ng bank accounts ni Napoles ang whistleblower na si Marina Sula. Nauutusan din umano siyang maghatid ng pera. Hinimok naman muli ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Teofisto Guingona III na magbago na ng isip si Senate President Franklin Drilon at pirmahan na ang subpoena para kay Napoles. I issued a letter addressed to the Senate urgently asking him to reconsider his position on the subpoena. Linagay ko doon, we would appreciate if you could respond within 3 days just so that to tell him that we're urgently waiting for his response. Sinabi pa ni Guingona na wala dapat kilingan ang Senado sa pagpapatawag ng mga testigo sa PDAF probe. At sinabing wala namang ruling ang ombudsman na hindi dapat humarap si Napoles, kundi abiso lamang umano ito at depende pa rin sa desisyon ng leader ng Senado. Walang ruling ang ombudsman. Ang binigay ng ombudsman, payo, advice. And the advice is not to the Senate, it is to Senate President Drilon. So, there is no prohibition. So, walang banggaan at all. Para sa telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.